Our devotion for today, your hopes and dreams. John chapter 16 verse 23 to 24 is our scripture reading, and our key verse, very familiar verse, Jeremiah chapter 29 verse 11. Ang sabi ng Panginoon, "For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end," or a good future. So may mga ilang requirements para maranasan mo whatever the plans or the best of God para sa iyong buhay. First of that is an open and willing heart. So bago mo maranasan whatever the designed blessings of God para sa iyong buhay, kailangan maging bukas ang iyong puso, maging willing ang iyong puso na tanggapin ang pag-ibig at kalooban ng Diyos para sa iyong buhay. Sapagkat ang Diyos ay masaya na pagpalain yung mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya nga po sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, umingi tayo at tayo bibigyan, humanap tayo at tayo po'y makakasumpong, kumatok tayo at tayo'y pagbubuksan. So kailangan mong maging bukas sa mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ibig sabihin nito, willing ka na tanggapin anuman yung mga bagay na nais ng Diyos sa iyo ipadala or nais ng Diyos sa iyo iparanas. Because in some cases, listen to this kapatid, may mga ilang cases na may ipaparanas sa iyo ang Diyos na mga bagay na hindi mo ninanais maranasan. Yes, maybe yun ay problema, maybe yun ay mga sufferings, trials, but you need to understand na lahat ng bagay nagkakalakip-lakip tungo sa ikabubuti. Kung mahal mo ang Diyos, sumusunod ka sa Kanyang kalooban, open and willing ang iyong puso, kung ano man ang plano at nais niyang gawin sa iyong buhay, then that is the guarantee na ang lahat ng bagay, maaring sufferings, maaring needs, or maaring mga difficulties, or adversity, or pain, or heartaches na yung nararanasan ay gamitin ng Diyos sa ikabubuti. So ano man yung iparana sa iyo ng Diyos, you need to remember na ito ay galing sa mapagmahal na Ama na merong best interest sa kanyang kaisipan at meron siyang plano at layunin sa iyong buhay na nais niyang iyong maranasan, which is the best. Okay? And the second thing is obedience, to experience the best of God. Ang susi ay sumunod sa Kanya. Many times na ang pagsunod mo sa Diyos ay pwedeng hindi mapansin ng kahit sinong tao. And I would like you to know na I myself I know that feeling. So kahit hindi manotice ng ibang tao ang iyong pagsunod, I would like you to know kapatid, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos yung iyong pagsunod sa Kanya. So pag ikaw ay humakbang upang sumunod sa Diyos, ang Diyos ay laging nandyan upang ipadala yung kanyang pagpapala na kalooban para sa iyong buhay. So obedience always brings God's best para sa iyo kapatid. And then third thing and last thing, the ability to dream. Kailangan meron kang ability na mangarap. Wala pong masamang mangarap. Kahit ikaw ay Kristiyano, kahit ikaw ay isang mananampalataya. So nais ng Diyos mag-look forward ka sa mga blessings na inihanda niya para sa iyo. Because pag nawalan ka na ng ability or desire na mangarap ayon sa ninanais ng Diyos sa iyong buhay or nais direksyon ng Panginoon sa iyo, pag nawalan ka na ng ability na mangarap, kapatid, at maisip mo na yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, meron sa kalooban mo na siyang mawala. Mawalan ka ng energy, mawalan ka ng motivation, at the same time, mawalan ka ng purpose. So gaano man kaliit ang iyong pangarap sa paningin ng ibang tao, huwag mong payagan na ito ay mawala sa iyo. Payagan mo ang Diyos na maaring ayusin niya ang iyong pangarap kung kinakailangan. Maaring patuloy na siya ang magbigay sa iyo ng pagkilos upang malaman mo what are the things na dapat mong ipangarap para sa Panginoon. It could be a long-term goal, so huwag kang mapanghinaan ng loob sapagkat ang Diyos sa kanyang pag-ibig at sa kanyang kakayahan, handa niyang tugunan ang lahat ng kasagutan sa iyong mga pangarap at sa iyong mga inaasahan.
So your hopes and dreams, alam ng Diyos yan. At the same time, ang Diyos ay willing i-communicate sa iyo, i-direct sa iyo whatever His plan and purpose and His best para sa iyong buhay. And I hope maging open and willing ang iyong heart na ito'y tanggapin sapagkat mahal ka ng Diyos. And then, sumunod ka kung ano man ang leading niya sa iyong buhay. And then, patuloy kang mangarap doon sa future blessings ng Diyos para sa iyong buhay. Lord God, bigyan niyo po nawa ako ng isang bukas at willing na puso sa inyong pag-ibig at sa inyong kalooban sa aking buhay. And Lord God, ano man pong iparanas niyo sa akin, sumunod po nawa ako sa inyo at ipagkatiwala na sa inyo ang magiging bunga ng aking pagsunod. And Lord, may you give me an ability to continue to dream ayon sa inyong purpose at plano sa aking buhay. This is I ask and pray in Christ's name. Amen.